Magandang araw po sa lahat. Paalala po, ang Pro Information Hub ay hindi affiliated ng anumang ahensya ng gobyerno. Lahat ng mga impormasyong inahatid dito ay masusing sinaliksik at kinuha sa mga lehitimong sources o kaya naman sa mismong website ng ahensya. Bago po magkomento, siguraduhin na panood ng buo ang video. Magandang araw sa lahat, lalo na sa mga SSS pensioners sa ating bansa. Sa bagong labas na SSS Revised Guidelines sa pag-comply ng AKOP, napapaloob sa guidelines kung ano-ano ang mga dahilan na kung bakit suspended or cancelled ang SSS pension ng isang pensioners. Sa video na ito, atin munang tatalakayin ang mga dahilan kung bakit nasususpend ang SSS pension. At ang part 2 o ang ikalawang bahagi ng video ay tatalakayin natin sa susunod na araw. Narito ang mga dahilan kung bakit nasususpend ang pensyon ng isang SSS pensioner. Ang pinakaunang dahilan ay ang non-compliance ng isang SSS pensioner sa AKOP o pag-report sa AKOP. Ito ay magreresulta ng automatic suspension ng kanilang pensyon pagkatapos ng isang buwan na naka-schedule sa pag-comply ng AKOP. Pwede din masuspend o makancel ang iyong SSS pension sa mga sumusunod na grounds na nai-report sa SSS o kaya naman nadiskubre ng SSS during AKOP compliance o other verification process. Una, nai-report ng immediate family ang pagkamatay ng SSS pensioner na wala namang SSS death or funeral benefit claim na na-file o kaya naman na-submit na death certificate. Pangalawang dahilan kung bakit nasususpend ang isang SSS pension sa oras na pagbisita ng SSS kung ang pensioner ay wala, unknown, or cannot be located sa nakaregister na address sa SSS o kaya naman ang pensioner ay nag-move sa another address. Pangatlo, kung merong formal investigation na nakita ang SSS na panluloko kagaya ng pag-file ng mga documents na peke o kaya naman nai-report sa SSS na patay na ang isang pensioner pero hindi naman para lang makuha ang survivor pension na naiwang pamilya ng isang SSS pensioner. Pang-apat na dahilan kung bakit nasususpend ang SSS pension, kung ang record ng isang pensioners ay nag-match sa National Civil Registry Database na isinet na criteria ng SSS na naka-indicate na possible na hindi eligible na i-continue ang kanilang nare-receive na pension benefit. Halimbawa na lamang kung ang isang survivor pensioner ay hindi pala totoong kasal sa isang retiree pensioner na nai-verify ng SSS sa PSA. O kaya naman nai-verify ng SSS sa PSA na ang isang retiree pensioner ay wala pa sa retiring age na isinet na criteria ng SSS. Panghuli, mga iba pang ground na suspension na tutukuyin ng SSS. Para naman sa ikalawang bahagi o part 2 ng video na ito, abangan po natin bukas. Yan lamang po ang mga impormasyon sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.